ngayon and ipagkumpara niyo po yung nung nakaraan nung kayo po unang tumakbo at saka ngayon, kamusta po kayo? Ah, medyo ano pa ako lutang pa ako kasi this previous last 2 weeks of our campaign, talaga medyo kasagsagan ng ating pag-iikot, paglalabas. But of course, I laud the COMELEC. So far, everything is sailing smoothly. At ganun din ang ating mga kapulisan. There have been some incidents, but well, I couldn't say na uh, well, it's peaceful in general. No? It's peaceful in general. So I laud them for the efforts na uh, ginawa nila, no, para mapanatiling payapa at tahimik ang ating eleksyon sa Pangasinan. So in as far as preparation, well, personally, I prepared myself. Focus lang sa campaign, sa pag-iikot, and then we let God, bless us, and we let the people decide. Ayun, Gob, andito na tayo. Mensahe po sa ating mga kababayang Pangasinense at siyempre, siguro yung pasasalamat na rin po. Yeah, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan at makaasa kayo na sa ating pangalawang termino ay yung mga naipangako natin ay tutuparin natin lahat. At of course, go out and vote, no? Exercise your right to vote and choose for the right leaders for our nation, for our province of Pangasinan, and for all the cities and municipalities of our beloved province. So, kamusta po yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa inyong pag-ikot at anong mga naging problema sa inyong pangangampanya po? Siyempre yung physical challenge kasi 1,333 barangays and we're not getting any younger. Hindi tulad noon na talagang makakaya natin. Kinaya po natin. But of course, yung init sa pagkakampanya, yung heat index na talagang grabe ito kumpara nung nakarang eleksyon. Kaya yun ang challenge sa atin. But yung init naman ng panahon, ay compensate yon sa init ng pagtanggap sa atin ng ating mga kaprobinsya. So with that, we are more inspired and we get strength from that reaction at yung uh, warm reception of our province mates whenever we go to our campaign sorties. Kaya salamat po sa inyong mga minamahal kong kaprobinsya. Yeah. Sir ako, medyo babawa pa ng konti. Yung reflector pool natin po sa LinkedIn po, update po sana po. Kasi po nung nakaraan parang nakapag-test. Yeah, nag-test run kami sa yun yung interactive fountain. So, contrary sa mga nilabas na naman nilang fake news na ganun lang, if you compare, you compare but hindi pa yun yung kabuuan kasi hindi pa naman tapos yung dancing fountain. It's only the interactive fountain that has been tested. At saka ilang ektarya yun. Kaya sabi ko, hindi mo mako-compare sa ibang mga proyekto ng dancing fountain kasi ang target natin doon yun siyang pinakamahabang reflective pool sa buong Pilipinas. So I think more or less it's about 200 meters in length plus all of the site development na ginawa po natin doon. Kaya we promise to make it a very attractive feature in our Capitol Complex. And yung kabuuan ng development ng Capitol Complex, sabi ko nga, ang bar natin is international like at least within that area of our province, no? Maging parang Singapore siya. Wider roads, trees that are planted in the proper places and the right trees, yung native trees ang ilalagay natin doon, yung mga endemic sa ating probinsya at ating bansa. And then PWD friendly siya, no? Yung mga ramps will be uh, uh, constructed at saka may mga ample parking space and then landscaping, make it more green
Iilawan po natin siya, maliwanag. Ah, at saka mayroong mga mas maluwang na mga sidewalks, no? At mas maraming parks and attractions. In fact, ang isang nilagay po natin doon ay yung adult park, no? May mga exercise equipment, and then meron din yung mga pang sports facilities doon. And open areas for events and meetings and concerts, no, na gagawin natin doon. Meron ding smart traffic light system. So rest assured sa ating mga kaprobinsya that you will be proud of our Capitol Complex. Pamuli po sa akin. Ano po natutunan niyo ngayong kampanya? Ito nakalipas na kampanya. Well, natutunan ko pong personally maging matatag, malakas, at of course na mas kumapit po tayo sa ating Panginoon. Of course, everything is in His hands. No? You did all your best, but it all boils down to the will of God for you and for the province of Pangasinan. No? We are just mortals, tao lang po tayo. So marami pong bagay ay nasasaayon sa kanyang plano para sa atin. That's one. And syempre yung importance po ng iyong magaling na team for the province, and you get good people, you get competent people, you get people who have the proper morals and standards and right work ethic. Hindi naman kaya ng gobernador lahat ng bagay, and you need to assemble the right organization and hire the right people to do the job with you, no, not for you, because we are all in the same team, at iisa yung mithiin natin para sa ating lalawigan po ng Pangasinan. At syempre, napakahalaga po ng ng pamilya, no? Many times over, nakakapagod po ang campaign with all the mga trolls and fake news. But of course, you lean on to God, that's number one. And then you have your family na pundasyon mo rin sa iyong katatagan at sa iyong lakas. After all the campaigning, pag uwi ka sa bahay, makita mo yung asawa mo, mga anak mo, and then your family, no? Parang you get inspired and you get more strength. And of course, mga tamang kaibigan po. If you are surrounded with the right people, no? You can accomplish a lot, no? And then marami pa no? So marami pa po ako natutunan dito talaga. It's a continuous learning for me, no? Even if I been to many government positions, elected positions, no? Continuous pa rin ang pag-aaral po natin yan at natututo po tayo araw-araw.